Mukhang tama po kayo dyan. Ang budget, iuutos ang presidente sa DBM. DBM gagawa ng project upon the instruction of the president. I-re-review muna, magre-review dyan, presidente. Ipapasa niya sa Kongreso at Senado, mga kasama niya lahat. Sino hindi sumusunod doon? Ngayon, bibintangan niya ibang tao. Alam niya lahat yan eh. Kaya may Alzheimer kako dahil minensyon niya yung graft and corruption sa flood control. Kasama siya, nakalimutan niya eh. Good afternoon, si Manala from the Economical. May nakausap na po ba kayong mga student leaders or student organizations to spearhead this youth-led movement? Wala pa. Nababasa ko lang, nababalitaan ko lang na kumikilos sa mga estudyante. Narinig ko lang nagsalita sila. Dapat sila ang mag-lead dito, hindi tayo. And how do you envision this youth-led movement kung sakasakaling may tumugol sa kalawagan ninyo na pamunahan ng kabataan ng revolusyon sa pamagitan ng huwag pagdalo sa mga eskwelahan? Paano din po ito nakikitang ma-execute ng mga kabataan? Well, future nila ito eh. So yun ang future nila. So sila ang bahala. Kung ayaw nila, sila maapektuhan. Kung kung hindi hinto itong korupsyon, sila apektado. Wala silang kinabukasan. Kaya dapat sila ang kumilos mismo para hindi mabahiran ng mga politika. So yung pong boycott ng mga estudyante sa eskwelahan, pagdalo sa eskwelahan nila, sa paaralan should be continuous habang hindi bumaba yung mga corrupt sa pamahalaan. Suggestion ko lang yun para peaceful. Walang gastos pa. Lalaban tayo sa demonstrasyon. Ang dami nilang pera. Lalaban sa demonstrasyon. Magbabayad sila ng mga kalaban. Mumurahin pa tayo yung mga attack dog. Marami silang attack dog. Yung mga trolls. Anong laban natin dyan? Ako nga, bago ako magsalita, may mga nag-attack na. Attack dog ang tawag ko yan. Binabayaran sila para sirain ka. And one final clarification, dahil sinama niyo sa panawagan na pagbaba sa pwesto si Pangulong Marcos na kasama sa mga involved sa flood control projects na yan. So nakakulutan po ba na sinasabi niyo rin na si Pangulong Marcos ay involved sa korupsyon? Ano? Kung involved ba daw sa corruption si BBM because of the corruption na sinabi niya. Sinabi mo eh. Isig na tao! Tanong na kanina yan! Isig na! Sir, magandang hapon. Pag-uwi na po ng JNDC Bubble. Bakit po natin kailangan na isangkalan yung edukasyon ng mga kabataan para sa paglaban sa korupsyon? Kung ano bang assurance natin na pag hindi sila pumasok sa kanilang mga eskwela ay mawawala yung korupsyon? Hindi yun ang sinabi ko. Wag silang pumasok hanggang di bumababa yung mga opisyal natin na korap. Kung maawa sila sa mga estudyante, mga kabataan, dahil pinaglalaban nilang karapatan nila, kasalanan nila. Para hindi mahirapan ng mga kabataan, ng mga estudyante, umalis na sila dyan. The soonest possible time, ASAP. Habang nakaupo sila, nahirapan ng mga kabataan, mga So, sa estudyante. tagal po dito sa politika, sir, may nakita naman natin na bumaba sa pwesto dahil sangkot siya sa korupsyon, sir. Saan ka? Sa tagal dito sa politika pero nakikita ng politiko na bumaba sa pwesto because of corruption. Dito sa Pilipinas, wala pa. Sa ibang bansa, nagpapakamatay pa. Okay. Dito po sa Pilipinas, sir, paano yun? May delikadesa sila. Paano natin masisiguro na bababa sila sa pwesto at makakapatuloy sila sa Bumaba na lang sila, wag na sila magpakamatay. Wala namang nagpapakamatay dito sa Pilipinas eh. Magandang hapon po. ETA na 98.3 FM. Go!
Marami na ho tayong batas dito sa Pilipinas. Dapat ho bang magtayo pa po ng ICC? Para ano ho yun? Meron na ho tayong ombudsman, meron na tayong sandigan bayan. Pagkatapos ho ng investigasyon ng ICI, ano mangyayari? Saan ho dadalhin nun? Hindi nga dapat yun ICC dahil may sarili tayong batas. ICI po, ICI. Sa? ICI. ICI, itong ano. Oh. Pampang ano lang nila ito, pampapugi lang nila. Dahil mabubuting tao yung nilagay. Kaya nakikiusap ako kila Babe Simpson, Mayor Magalong, magagaling na tao yan, saka yung mga iba. Unahin niyo po Ilocos Norte, huwag na kayong lumayo. Kaya ko nang sabi doon, nandun na ko sa Ilocos Norte yung problema. Ito ba ay panibagong taktika para humaligaw yung taong bayan dahil sa pagkakakulong nila kay Duterte doon sa ICC. Ito ba ay panibagong taktika para manihis lamang yung usapin. Well, ang nakita ko naman ang video, hinuli si former president, wala naman warrant of arrest. Ano yun? Kidnapping yun. Kidnapping. Walang warrant of arrest, pahuli mo yung tao, padala sa isang bansa. Ibig sabihin, wala silang tiwala dito sa ating bansa. Ang totoo, ang gobyerno natin bulok na. Ipagpalagay mo na ang gobyerno natin isang sasakyan. Maski pa-overhaul mo yan, palitan mo lang ang pyesa, hindi pa rin naandar. Kailangan bago. We have good laws, but the implementation is bad. Pagpalagay mo na lang, pagpahal ka ng kaso ngayon. Abuti ka ng siyam-siyam, may parking fee. Magbayad ka lang parking fee, matutulog na ang kaso mo. Ang nakukulong, yung mga tao na walang pera. Yung mga may pera, walang nakukulong. Unless natututukan ng media, doon lang nakukulong. Ego, bakuhoy ng gulimihanan. Lahat mo nang tinuturo itong si Congressman Romualdez. At ito po si Congressman ko. Bakit hindi pa ho nila dinadalaw sa investigasyon nito? Go. Bakit tinatago pa ho nila, Go? Pinsan ng presidente yan eh. Ang alam ko, si Saldico, lumipad na. Nauna na. Hindi mo na makita yon. Salamat po, Go. Hi Sir, Lea Mayor po from Radyo Pilipinas. Sir, sa isang interview, sinabi niyo Hindi ko maintindihan yung mic. na ng suporta sa Pangulo. At isa po ba sa dahilan ay dahil hindi nabigyan ng pwesto o posisyon bilang direktor sa PCSO ang anak niyo? Sino? Ang dahilan ba kung ba't hindi nyo sinusuportan si BBM because hindi binigyan ng pwesto yung anak niya sa PCSO? Ang mabuti, tinanong mo yan. Nung makatapos ang eleksyon, ikwento ko na lang paano naging presidente itong BBM. Tinawag ako ni Senator Amy Marcos. Manong Chavit, can you help us for the re-election of Bongbong? Dahil dinaya lang, sabi niya. Yes, tawagin mo muna ang leader sa North. Meron akong i-explain sa inyo kako.